Pamagat. Ang balon nung tadana, ika-24 Mayo, taong 2023, sa isang maliit na barangay sa bayan ng San Miguel, Bulacan, isang misteryosong pakawala ang gumimbal sa tahimik na komunidad. Sina Mang Delfin at Aling Nelia, isang mag-asawang nasa katandaan na kilala sa kanilang kabutihan, na namuhay kasama ang kanilang sinasakang lupa at ang alaga nilang nga maswerteng pagong, ay bigla na lang naglaho na parang bula. At hindi nagtagal, ang kanilang makatawan ay natakpuan sa ilalim mismo ng balon kung saan nakatira ang mapagong na kanilang minahal at inalagaan ng buong buhay. Ang malupit na salarin ay walang iba kundi ang kanilang sariling anak. Bakit umabot sa ganitong kalunos-lunos na krimen ang kanilang anak? Sa kwentong ito, isasalayse ko sa inyo ang lahat. Mula sa unang lamat sa kanilang pamilya hanggang sa sandaling ibinunyag, ang ilalim ng balon ang pinakakakilabot na katotohanan. Si Marco, isang binatang nasa 30 taong gulang, na may mamong anyo at magalang na kilos, ay angkay sa isang anak nina Mang Delfin at Aling Nelia. Siya ay nakatira kasama ang kanyang magulang sa isang maluwag na bahay na yari sa semento, kasama ang kawan na masweteng pagong na itinuturing ang buong pamilya na parang sarili nilang dugo at laman. Noong umagang iyon, napakain pa siya nga pagong, ngumingiti at nakikipag-usap ng magalang sa makapitbahay. Walang sinuman ang nakababatit na sa ilalim ng imahe ng isang mabait at mapagmahal na anak ay nakukubli, ang isang isipang naktatago ng isang karumal-dumal na krimen. Si Aling Pasing, isang kapitbahay na dumaan sa harap ng kanilang bahay na may dalang bayong na puno ng sariwang gulay, ay bumati, "Marco, iho, hindi ko nakita sina Mang Delfin at Aling Nelia na nakpakain ng pagong ngayon, ah?" Ngumiti ng malapat si Marco at yumuko bilang tanda ng paggalang. "Ay, magandang umaga po, Aling Pasing. Nag-retreat po ang nanay at tatay sa isang retreat house sa Tagaytay. Sabi po nila, baka isang buwan sila ron para magnilay-nilay at magdasal para sa pamilya natin." Itinuro niya ang nabagaheng nakalagay sa kanilang beranda habang nakangiti ng buong amo. "Kaayos ko lang po nga gamit nila kaninang madaling araw. Ibinilin pa nga po sa akin ni nanay na alaga ang mabuti ang nga pagong." Ang kanyang sagot ay napakakumbinsido. Walang anumang pag-aalinlangan o pagkautal. Ang kanyang nga mata noon ay tilanak ni Ningning, na parabang tunay siyang masaya na siya ang mag-asikaso ng bahay para sa kanyang nga magulang. At iyon ang dahilan kung bakit naniwala ang lahat naniwalang malayo na talaga ang narating nina Mang Delfin at Aling Nelia. Naniwalang si Marco ay ang mabuting anak pa rin na kanilang kilala. Tumango si Aling Pasing at kumiti bago nagpatuloy sa paglalakad. Aba, mabuti naman kung ganoon para makapagpahinga sila. Sa katandaan nila, kailangan din yan. "Oh, sige, iho. Alagaan mo ang sarili mo, ha?" At doon nagsimula ang isang malaking dula. Patuloy na ginampanan ni Marco ang papel ng isang mapagmahal na anak. Hindi lamang niya inalagaan ang pagong at nilinis ang bahay, kundi namimigay pa siyang kakanin sa mga kapitbahay. Sinasabing pasalubong daw iyon na ipinabibili ang kanyang nga magulang. Bawat kilos, bawat salita, ay prop sa isang palabas na nilikha upang linlangin ang lahat. At walang sinuman ang nakakaalam na sina Mang Delfin at Aling Nelia, na dati nakaupo sa beranda at sinusubuan ang gulay ang nga pagong, ay wala sa malayong Tagaytay. Sila ay nakahimlay, malamig at walang buhay, ilang hakbang lamang mula sa kinatatayuan ni Marco sa maliit na balon sa likod bahay. Ang lugar na dati puno ang masasayang alaala ng pamilya ay naging tanging saksi sa isang krimeng walang katiting na humanidad. Ang krimen na nagsimula sa isang perpektong kasinunggalingan at tulad ng lahat ng dula sa mundo, gaano man ito kahusay na inihanda, darating ang panahon na lilitaw ang unang lamat. Kung ang kapitbahay ay panlabas na anyo lamang ang nakikita, ang kapamilya ay nakakakita ng mga bagay na hindi kayang itago ang dilim. Si Tia Loida, ang nakababatang kapatid ni Mang Delfin, ay isang babaeng prangka at matatak. Ilang araw na niyang hindi makontak ang kanyang kuya at hipak. Hindi mapakali ang kanyang kalooban. Kinaumagahan, dali-dali siyang bumiyahe mula sa kabilang bayan, hindi pa man nag-aalmusal.
may kutop siyang mayroong masamang nangyari. At ang kutop nge, isang kapamilya ay bihirang sumala. Diretsong pumasok si Tia Loida sa bahay at nakita si Marco na nagwawalis ng matuyong dahon. Walang paligoy-ligoy na tanong, Marco, nasaan ang tatay at nanay mo? Bakit hindi ko sila matawagan? Maring tanong ni Tia Loida, ang kanyang ngamatay puno ng pagdududa. Natigilan si Marco. Bahagya siyang napaatras, ngunit agad ding bumalik ang pagkangiti. Ay Tia Loida, nag-retreat po sila sa Tagaytay. Mahina po ang signal doon kaya siguro hindi niyo sila makontak. Sumagot siya nang hindi tumitingin sa mata ang tiyahin. Isang maliit na detalye, ngunit para sa isang taong kilalang-kilala ang kanyang kuya at hipak, isa itong malaking senyales. Mahusay magsalita si Marco, ngunit ang kanyang mata ay nakiwas. Na para bang natatakot na kung magtatama ang kanila nga paningin ay mapupunit ng mata ni Tia Loida ang kanyang maskara. At ganun na nga ang nangyari. Nanliit ang mata ni Tia Loida at tumigas ang kanyang boses. Isang buwan sa retreat. At hindi man lang nagsabi sa akin, kailan pa sila umalis? Kakaiba to. Sa buong buhay nila, hindi sila umalis ng ganyan kalayo. At ang kuya mo, may rayuma yan. Paano siya pupunta sa mataas na lugar doon? Huwag mo akong lokohin, Marco. Nagsimulang mataranta si Marco. Namutla ang kanyang mukha at pinakpawisan ang no. Nanginginig ang kamay niyang may hawak na walis. Sabi po ni tatay, gusto nilang magpahangin. Tia, wala pong problema. Ito ang unang lamat sa kanyang script. Si Marco, na sanay magsinungaling sa mga tagalabas, ay kaharap ngayon ang taong pinakakilala sa kanyang nga magulang. Alam ni Tia Loida na ang kanyang kuya at hipak ay maingat at hindi kailanman alis ng hindi napapaalam, lalo na kung isang buwan. At ang tungkol sa rayuman ni Mang Delfin, katawa-tawa ang ideyang pupunta ito sa mataas na lugar. Sumingit si Tia Loida, mas matigas kaysa kanina, halos isang utos na. Huwag ka nang magsalita. Noong isang linggo lang, tumawa sa akin ang hipak ko, umiyak dahil gusto mo raw ibenta ang lupa para pambayad sa utang mo. Tapos ngayon, bigla na lang silang mawawala. Hindi ka panipaniwala ang sinasabi mo. Prangkahin na kita, Marco. Kung hindi ko sila makontak ngayon, pupunta ako sa pulis. Namutla na parang papel si Marco. Lumapit siya at sinubukang hawakan ang braso ni Tia Loida. Tia, sandali lang po, Tia. Subukan ko pong tawagan ulit, baka nakiwan ang mensahe si nanay. Hinawi ni Tia Loida ang kanyang kamay, ang boses ay sinlamik ngelo. Hindi na kailangan. Pupunta ako sa pulisya ngayon din. At ikaw, mahintay ka rito para tanungin kanila. Iyon ang sandaling naunawaan ni Marco na ang telon ng kanyang dula ay napunit na ng malalim. Si Tia Loida ay hindi tulad ni Aling Peching na madaling mauto sa matatamis na salita. Siya ay kapamilya at ang kanyang hinala ang unang hiwa sa perpektong balat kayo na kanyang binuo. Mula rito, nagsimulang lumawak ang lamat at ang pangalang Marco na dating ipinagmamalaki ang kanyang mamagulang ay malapit nang tawagin sa bagong katawagan ang suspek ng hapong iyon. Formal nang pumasok sa investigasyon ang himpilan ng pulisya ng San Miguel sa pamumuno ni Police Colonel Victor, isang bihasang investigador na kilala sa kanyang husay sa pagbasang isipan nga kriminal. Walang sirena, walang ingay. Tahimik siyang dumating kasama ang kanyang grupo, diretso sa bahay na semento sa dulo ng barangay kung saan mabilis nang kumakalat ang tsismis. Tinanggap sila ni Marco na may kalmadong kilos, isang pilit na ngiti, at ang dati niyang mahinahong personalidad. Inanyayahan niya silang maupo, nagsalin ng tubig, at nakipag-usap na parang isang modelong may bahay, walang ipinapakitang anumang kaduda-duda. Hindi pa ba umuwi ang magulang mo? Tanong ni Colonel Victor. Ang kanyang mata ay nakatitik sa malinis na altar kung saan ang dalawang kandila ay matagal nang naubos. Hindi pa po. Sagot ni Marco. Sabi po ing nanay at tatay, magre-retreat sila sa isang monastery sa bundok ng matagal-tagal. Taon-taon naman po silang gumagawa niyan, 2 o 3 araw para gumaan ang pakiramdam, pero ngayon po mas matagal. Siguro po dahil malapit na ang mahal na araw. Bahagyang tumango si Colonel Victor. Hindi siya nag-usisa o nanggisa sa halos 20 taon niya sa serbisyo.
Alam niyang ang nga taong sanay magsinungaling ay hindi takot sa mga tanong. Takot sila sa katahimikan. Lumabas siya sa bakuran at dahan-dahang inilibot ang kanyang paningin. Ang lahat ay maayos. Marahil mas maayos pa kaysa sa karaniwan. Kabubuhos langing tubig sa sahig at ang daanan sa likod ay may bahagya pang amoying bleach. Isang basahan ang nakalagay sa palangganang may tubig pa. Gaano ka nakatagal mag-isa rito sa bahay? Tanong niya nang bumalik sa loop. Mahigit 10 araw na po siguro. At araw-araw kang naglilinis, ganito. Wala naman po akong ginagawa kaya sinamantala ko na pong magwalis at maglampaso para maging malinis. Sagot ni Marco nang walang atubili. Ngunit bahagyang nanginig ang kanyang nga mata. Isang panginginig na napakabilis at hindi mapapansin si ordinaryong tao. Pero para kay Colonel Victor, iyon ang unang senyales. Hindi na siya nagtanong pa at nagtuloy sa likod bahay. Pagdaan niya sa lababo, sandali siyang natigilan. May gasgas na pahaba mula sa hagdanan sa likod hanggang sa malapit sa gilid ng balon. Tila markang pakakalatkat ang isang mabigat na bagay. Kahit nakuskos na ng maigi, nakiwan pa rin ito ang bahagyang pagkakaiba ng kulay sa semento. Yumuko siya para tingnan ito ng walang imik, tila tinatantya ang distansya. Nung nga, sandaling iyon, nakatayo pa rin si Marco sa beranda. Nakatingin sa balon nga pagong, ngunit ang mabilis na paksulyap niya kay Colonel Victor nung yumuko ito ay hindi nakaligtas sa paningin ng isang sanay sa panlilinlang. Bumalik siya kay Marco at nagsalita sa malumanay na tono. Nung nakaraang linggo, sabi ang kapitbahay niyo, nakarinig daw sila ang malakas na pagtatalo mula sa lupang bahay ninyo. Tungkol daw sa lupa. Maaari mo bang ikwento sa akin ang nga detalye? Tumuwit tayo si Marco at sumagot halos kaagad. Ay, wala po iyon. Siguro po dahil matanda na si tatay kaya mainitin ang ulo. Nakmungkahi lang po ako na kung ibebenta natin ang lupa sa likod ng hardin, makakabawas sa mga gastusin. Pero hindi po pumayak sina nanay at tatay. Kaya napagalitan po ako ang ilang beses. Iyon lang po, iyon pa rin ang dati niyang paraan ang pagsasalita. Mahinahon, matatas. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya umiwas ang tingin. Tumingin siya ng diretso kay Colonel Victor, masyadong diretso, na para bang sinusubukang patunayan na wala akong dapat ikatakot. Ngunit ang kawalan ng takot na iyon ang siyang hindi natural. Ang isang taong inosente ay karaniwang nalilito kapag tinatanong, nautal kapag nararamdamang pinahihinalaan. Ngunit ang isang taong may paghahanda ay nakakasagot ng tuloy-tuloy na parang kabisado ang isang script at para kay Colonel Victor na nakahawak naneng, di mabilang na kaso, nanak na pumatay sa ama o asawang pumatay sa asawa, alam niyang ang katatasan sa pananalita ay madalas na isang plastik na balot na tumatakip sa amgalamat sa kaluluwa. Wala pa siyang konklusyon nun, ngunit tumayo siya sa harap ng balon ng gapagong ng matagal. Ang gapagong ay marahang lumalanggoy at may ilang nakukumpulan sa isang sulok ng balon. Ang bahaging iyon ay tila mas malabo kaysa sa iba. Ang tubig ay tahimik. Isang nakakabinging katahimikan. Sa kanyang isip, isang hinala ang nabubuo. Hindi mula sa ebidensya, hindi mula sa lohika, kundi mula sa kutob ng isang taong sanay sa paraan. Ang tao na magtago ng krimen, wala siyang sinabi agad, ngunit mula sa sandaling iyon, ang balon sa likod bahay ay hindi na isang ordinaryong alagaan ing hayop. Ito ay naging sentro ng pagdududa, isang nakakapangilabot na katahimikan na nahihintay na mabunyak. Kinabukasan, mas binigyan ng pansin ng grupo ng investigador ang likod bahay. Iniutos ni Colonel Victor na suring muli ang daanan mula sa likurang pinto hanggang sa balon. Sinukat ang eksaktong distansya mula sa beranda hanggang sa gilid ng balon at siniyasat ang nga pader, poste, at ilalim nga bubong nga lugar na karaniwang hindi napapansin. Walang nakitang bahid ng dugo, walang kakaibang bagay, walang senyales nen sa pilitang pagpasok. Lahat ay sobrang linis. Dahan-dahang lumapi si Colonel Victor sa gilid ng balon. Wala siyang masyadong sinabi, ginamit lamang niya ang isang mahabang bakal para haluin ang tubig sa bandang hilagang kanluran, kung saan mas madalas makumpulan ang nga pagong nitong nga nakaraang araw.
Isang batang investigador ang nakapansin nito at nagtanong sa pinakamatandang residente sa barangay, si Mang Samuel, na tumulong kay Mang Delfin na gawin ang balon maraming taon na ang nakalilipas. Mang Samuel, dati po ba talagang sa isang sulok lang lumalangoy ang ngapagong? Kumunot ang nuni Mang Samuel. Hindi. Dati, kalat-kalat lang yan. Mababait ang ngapagong kung sino ang makpakain. Doon sila lalapit. Pero nitong huling araw, napapansin kong dun lang sila sa sulok na yon nag-ipon, sa bandang kanluran. Ang nakapagtataka, hindi ko alam kung bakit laging malabo ang tubig doon. Minsan, may amoy pa na parang bulok na putik. Akala ko nga may hinuhukay lang sila sa ilalim. Itinala, isa pang pulis, ang detalye. Nagsimulang sumeryoso ang mukha ng lahat. Nang hapong iyon, inatasan ang isang batang pulis na palitan ang tubig sa balon. Ayon na rin sa hiling ni Marco, nang simulan pulis na mag-igip gamit ang timba, nagsimulang bumula ang tubig mula sa ilalim maliliit na bula na lumulutang kasama isang masangsang na amoy, na saglit lang na amoy at nawala rin. Itinigil niya ang ginagawa at nag-report sa pinuno ng grupo. Nagkaroon agarang pag-usap sa mismong lugar. Nahinala akong may nabubulok sa ilalim, mahinang sabi na isang pulis. Baka bangkay lang na hayop, mungkahi na isa pa. Ngunit ang kilos na mapagong at ang matagal na paglabo na tubig ay hindi normal. Tahimik na itinala ni Colonel Victor ang bawat detalye. Wala siyang sinabi noon, ngunit pakbalik niya sa lupang bahay para magtanong muli kay Marco. Napako ang kanyang tingin sa mukhang binata na nakasandal sa upuan. Nakatanaw sa bintana patungo sa balon. Walang imik si Marco. Tulala ang mukha, ngunit ang dalawang kamay niya ay makadikit ng mahigpit. Ang hinlalaki ay paikot-ikot sa ibabaw. Ang kaliwang kamay isang kilos na hindi kontrolado na lumalabas lamang kapag ang isang tao ay nasa sukdulan. Ang tensyon. Mahinang nagtanong si Colonel Victor, madalas mo bang pinapakain ang ngapagong? Tumango si Marco. Opo, araw-araw, umaga't hapon. Mahigpit po ang bilin ni nanay at tatay. Kasiyahan po nila ang ngapagong. Alam mo ba kung bakit laging malabo ang tubig sa balon nitong nakaraang araw? Tumingala si Marco, isang bahit ng gulat at takot ang gumuhit sa kanyang mata bago ito umiwas. Siguro po dahil sa panahon. Maikling sagot. Ngunit kitang-kita ang pagbabago sa kanyang pahinga. Nakpa siya ang grupo na humingi opinyon mula sa isang dalubhasa sa mga hayop tubig. Isang profesor mula sa Universidad ng Agrikultura ang inimbitahan para suriin ang sample ng tubig. Matapos ang mabilis na pagsusuri, maikli niyang sinabi, kung walang malaking bangkay hayop na nabubulok sa ilalim, hindi magiging ganito kalabo ang tubig sa balon. Lalo na ang patuloy na paglitaw nga bulasa. Isang lugar ay napaka-abnormal. Nang gabing iyon, inaprubahan ang utos na ay bomba palabas ang tubig mula sa balon. Tahimik si Marco sa buong pag-usap, hindi tumutol, hindi sumang-ayon. Ang mukha niya ay walang buhay. Ang matay lubok. Ang labi ay makadiit. Ang dalawang kamay ay nakakapit ng mahigpit sa kanyang pantalon. Hindi na iyon ang kilos na isang taong nagtatago, kundi nga isang taong alam na alam kung ano ang mangyayari ngunit wala nang magawa para pigilan ito. Si Marco ang kaisa-isang anak ng pamilya. Mula pagkabata, siya ang tanging ipinakmamalaki ni Mang Delfin at Aling Nelia. Walang sinuman sa barangay ang hindi nakakaalam kung paanong si Mang Delfin ay tumutula pahabang nagbabasa ang diaryo para lang ikuwento ang pagpasok ng anak sa eskwela na parabang kasaysayan ng isang bayani ang binabasa. Si Aling Nelia naman ay laging may litrato ing anak sa kanyang pitaka. Kapag may nagtanong, agad niya itong ilalabas para ipakmayabang mula sa grado hanggang sa guro nito. Totoong matalino si Marco. Nung high school, napili siyang lumaban sa panlalawigang kompetisyon. Hanggang ika-4 na taon, isa pa rin siyang huwarang mag-aaral. Ngunit pagkatapos noon, hindi malaman kung bakit, unti-unting bumaksak ang kanyang magrado at huminto siya sa kolehiyo matapos ang 1 taon lamang. Sinubukan ang pamilya na itago ang balita. Sinasabi sa lahat na ang kanilang anak ay pumasok sa pagnenegosyo.
Nagsimula sa pagbebenta ng nga second-hand na telepono, pagkatapos ay naktayo ang Justen at nangalap ang pondo para maging ahente ang lupa. Lahat ay mga modlong pangnegosyo na ayon sa internet ay mabilis na nakapagpapayaman. Ngunit para kay Marco, puro pagkalugi ang nangyari. Ang pinakamasakit ay hindi niya kailanman inamin ang kanyang pagkabigo. Sa bawat pakbaksak negosyo, mayroon siyang dahilan. Naloko raw, minalas, hindi maganda ang merkado. Hindi niya kailanman sinuri ang sarili. Bakus ay laging naghahanap ng palusot at babalik sa nga magulang para humingi ng puhunan. Mahal nina Mang Delfin at Aling Nelia ang kanilang anak. Hindi ito isang pag-abuso sa pagmamahal, kundi isang tahimik na pag-ibig, takot na maliitin iba ang kanilang anak, takot na makaroon ito ng kompleks dahil matagumpay ang nga kaibigan nito habang siya ay walang-wala. At ang pag-ibig na ito ang unti-unting itinuring ni Marco bilang isang karapatan na dapat niyang matanggap. Sa unang pagkakataon, ipinakbili ang mag-asawa ang kanilang lumang pickup dahil umiyak si Marco na tinutukso siyang mahirap. Sa sumunod, isinakripisyo nila ang isang bahagi ng kanilang palayan para may puhunan ang anak. At paulit-ulit itong nangyari. Sa ikatlong pagkakataon, nang mabaon si Marco sa utang sa online gambling, umiyak si Aling Nelia. Nagalit ng husto si Mang Delfin at pinakmumura ito. Ngunit sa huli, naglabas pa rin sila ng pra. Ang pag-ibig na paulit-ulit na inaabuso ay hindi na sakripisyo. Ito ay naging pagkonsinti. Nang umagang iyon, isang malakas na water pump ang dinala at ikinabit. Nagsimulang maktayo ang nga tolda ang nga pulis sa paligid ng balon para hindi makumpulan ang nga usisero. Maingat pang inilipat ang ilang pulis ang nga pagong sa isang pansamantalang lalagyan para hindi sila magulantang. Si Marco ay nakaupo at tila nagiging isang bola sa isang sulok ng bakuran. Tahimik na pinakmamasdan ang sistematikong paghahanda. Hindi siya nagsasalita, hindi tumututol, at walang ipinapakitang malinaw na emosyon. Maputla ang kanyang mukha, lubok ang nga mata dahil sa puyat. Ang dalawang kamay ay nasa tuhod. Ang nga daliri ay nakabaon sa isa't isa, hindi bumibitaw. Nang magsimulang bumaba ang level ng tubig, unti-unting lumitaw ang putik sa ilalim ng balon. Una ay mga bato nga nabubulok na ugat ng puno at ilang graba. Pagkatapos, nagsimulang bumula ng sunod-sunod, kasabay ing isang masangsang na amoy na kumalat sa hangin, na nakpilit sa lahat na makpigiling hininga. At dun, sa sulok sa hilagang kanluran, kung saan laging nakukumpulan ang gapagong, isang bagay ang lumutang mula sa makapal na putik. Isang bakya na gawa sa kahoy, na nangingitim na. Simpleng disenyo na paboritong isuot ni Aling Nelia sa lupang bahay. Mabilis na ginamit nga, isang pulis ang isang mahabang sipit para kunin ang bagay at ilagay sa isang palanggana. Saglit na natigilan ang lahat. Ang unang senyales ay nakumpirma na may bakas ng buhay ng tao sa ilalim ng balon at walang makatwirang dahilan para itago ng sinuman ang isang sinelas doon. Pagsapit nga tanghali, nang maubos na ang tubig at unti-unting nahahakot ang putik. Ang pinakakakilakilabot na tanawin ay nabunyak sa kanilang nga mata. Isang pulis na gumagamit na kalaykay para linisin ang putik malapit sa sulok ang nakasagi na isang matigas na bagay. Akala niya una ay bato, ngunit nang dahan-dahan niyang hukayin, lumitaw ang isang lambat na nylon. Pagkatapos ay mga malalaking bato na nakatali sa lambat. At nang buksan ang lambat, isang napakabaho at nakakasulasok na amoy ang sumingaw. Dalawang katawan, mahigpit na binalot sa lambat ng pangisda, pinabigatan ng malalaking bato sa ulo at paa. Ang nga damit ay suot pa rin isang ternong pambahay na laging suot ni Aling Nelia at ang lumang t-shirt ni Mang Delfin na may sira-sirang kuwelyo at kupas na kulay. Ang nga bangkay ay nasa matinding estado na ng pagkaagnas, ngunit ang nga katangyan tulad ng buhok, ngipin, at pangangatawan ay tumutukma sa deskripsyon nga kaanak. Walang nagsalita. Walang naglakaslook na tumingin kay Marco sa makasandaling iyon, ngunit alam ngang lahat na ang katotohanan ay lumutang na. Wala nang sinuman ang makapagbabaon pa nito sa ilalim ng putik. Hindi agad nakpakita ang reaksyon si Marco.
Tumingin siya sa balon na may blangkong nga mata. Nang itayo ang lona para takpan ang lugar at isinakay na sa sasakyan ang nga katawan, nganyang nga magulang para sa autopsiya, saka pa lamang siya nagsimulang manginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa sandaling iyon, lahat ng pakukunwari, lahat ng dula, lahat ng kalkulasyon ay naglaho, umiwas siya ang tingin. Hindi naglakaslop na sundan ang tingin. Ngunit naririnig pa rin niya ang bulungan ng may kataong nag-usyoso sa labas. Kaya pala dun lang sa isang sulok ang apagong. Diyos ko, ganun na lang ang pagmamahal sa kanila ang mag-asawa, nagawa pa niya yon. At marahil, ang pinakanakpahirap sa kanya ay hindi ang pagkahuli, hindi ang nga mapanghusgang tingin ng nga tao sa paligid, kundi ang katotohanan ang apagong nga mababagal na nilalang na minahal at inalagaan ng kanyang nga magulang na parang sariling dugo ang siyang nagdala sa mga tao sa katotohanan. Ang katotohanan iyon ay hindi na kailangang ikuwento, hindi na kailangang aminin. Sumuot ito sa putik, sumuot sa tubig, bumaon hanggang sa ilalim ng balon, at lumitaw sa tamang lugar at tamang panahon na parabang kahit ang lupa ay hindi kayang pasanin ang ganitong uri ng krimen. At mula sa sandaling iyon, nakbago ang lahat. Wala nang naniwala sa kwento tungkol sa retreat. Wala nang tumawa kay Marco na mabuting anak. Hindi na lamang siya, isang suspek. Siya na ang sentro ng isang trahedya na hindi malilimutan ng buong barangay. Sa himpilan ng pulisya, nagsimula ang interogasyon ng dapit hapon. Dinala si Marco sa silid na may tulalang ekspresyon, hindi nanlaban at hindi umiwas. Umupo siya sa silya. Hindi tumitingin sa sinuman. Hindi sumasandal. Ang dalawang kamay ay nasa hita ngunit nakakuyom ng mahigpit na parabang dudurugin ang sarili. Sa simula, tahimik pa rin si Marco. Nang tanungin tungkol sa dalawang bangkay sa ilalim nga balon, umiling lang siya. Ang nga labi ay makadit. Lahat nga tanong ay tila nahuhulok sa kawalan. Walang emosyon. Walang tugon hanggang sa ilapak na investigador sa harap niya ang bakya at ang litrato ng t-shirt ni Mang Delfin, ma-ebidensyang nakuha sa pinangyarihan. Noon siya unang nagsimulang manginig. At sa unang pakakataon, may namuang luha sa kanyang nga mata. Hindi ito pakiya kundi isang kaguluhan sa look niya na hindi na niya kayang itago. Bakit? Direktang tanong ng investigador. Bakit mo ginawa ito sa mga taong nagbigay buhay sa iyo? Ang tanong na ito ay hindi na nangangailangan ng karagdagang ebidensya, kundi isang atake sa tanging bahagi ng kanyang pagkatao na maaring mayayanik pa, ang kanyang konsensya. Tumingala si Marco, nanginginig ang ngalabi. Ang lalamunan ay tuyong-tuyo na parang ilang araw nang hindi humihinga. At sa sandaling wala ng matatakasan, nagsalita siya. Nakiusap po ako, lumuhod po ako. Nakmakawa ako kina nanay at tatay na ibenta ang lupang iyon. Pero ayaw nila. Ginipit nila ako. Ang boses niya sa simula ay parang bulong, ngunit habang nagsasalita ay palakas ito ng palakas na parabang inilalabas ang lahat ng kinimkim. Wala na po akong mapupuntahan. Idinidiin na nila ako. Pinagbantaan nila akong papatain. Kaunting pera lang ang kailangan ko. Pero sinabihan ako ni tatay na pabigat ako. Itatakwil pa niya ako. Hindi po ako naintindihan ni nanay at tatay. Walang nagsalita. Ang pulis na naktatala ay nakatigil. Ang kamay ay nasa gitna ng pahina. Nakpatuloy si Marco. Ang boses niya ay nasa pagitan ng ngalit at kawalan ng pag-asa. Nang gabing iyon, umuwi ako. Kakausapin ko lang sana sila ulit, pero ayaw pa rin nila. Magpupulis pa raw si tatay. Natakot po ako. Sobrang takot. Ayaw kong makulong. Hindi ko po sinasadya. Pautal-utal siyang nagsalita at naputol ang kanyang boses. Pero, nang sigawan ako ni tatay, nagulat ako. Kinuha ko ang isang piraso ng kahoy. Tatakutin ko lang sana siya, pero natumba siya. Nakita ni nanay. Sumigaw siya at tumakbo palapit. Tapos hindi ko na napigilan ang sarili ko. Dun, isinupsop niya ang mukha sa mesa, humagulgol. Wala nang natirang dahilan, wala nang palusot. Tanging ang putol-putol na hininga isang taong itinulak sariling kasakiman at kaduwagan hanggang sa bingit ng bangin. Sa buong testimonya niya, wala ni isang beses siyang nagsabing patawad
at hindi man lang naktanong kung ano ang nangyari sa mga labieng kanyang nga magulang. Paulit-ulit lang niyang sinasabi, natakot po ako, hindi ko alam ang gagawin. Wala na akong mapuntahan. Ang nga pangungusap na ito sa unang dinig ay parang pag-amin ang isang taong ginipit. Ngunit kung susuring mabuti, hindi ito nga salita nga pagsisisi, kundi isang huling sigaw nga tulong ang isang taong hindi matanggap na ang lahat ay dahil sa kanyang sariling kagagawan. Mula simula hanggang wakas, sa isip ni Marco, ang pagkakamali ay laging nagsisimula sa iba. Sa mga magulang na hindi siya minahal sa tamang paraan, sa lipunang hindi nagbigay sa kanyang pagkakataon, sa mga kaibigang minaliit siya, sa mga utang na humahabol sa kanya, at nung nabunyak na ang lahat, sa harap ng ebidensyang hindi may tatanggi, saka lamang siya umamin. Ngunit hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil wala ng ibang pagpipilian. Nang gabing iyon, mainit at malinsangan ang hangin, walang buwan, walang ihip ng hangin. Sa maliit na bahay sa gitna ng barangay, walang nakakaalam na isang trahedya ang nabubuo sa loop. Umuwi si Marco nang lampas alas 10 ng gabi, maputla, nanginginig ang nga kamay sa kanyang bulsa. Ang huling mensahe mula sa pinakakautangan. Bukas ng umaga, kung wala pa ang pera, mahanda ka na. Buong araw siyang nahanap ang tulong, tinawagan ang lahat ang kaibigan, ipinagbenta maging ang kanyang motorsiklo, ngunit walang tumulong. Nang nakatayo na siya sa harap ng pinto ng kanilang bahay, iniisip pa rin niya, tutulungan din ako ni nanay. Kakausapin ko lang siya ng maayos. Bumukas ang pinto. Sa loop, nakaupo si Mang Delfin sa hapakainan. Bukas ang ilaw, nakatutok sa isang listahan ng gastos. Si Aling Nelia ay nakahiga sa duyan, marahang nakpapaypay, malapit ng makatulog. Pumasok si Marco nang hindi bumabati. Ibinaba niya ang kanyang bag, humila ang upuan, at agad nagsalita. Kailangan ko po ang pera. Agad, bukas ng umaga. Tumingala si Mang Delfin, ang mukha ay kitang-kitang lumami. Utang na naman, hindi sumagot si Marco. Sinabi lang sa nanginginig na boses, huling beses na po ito, Tay, pangako, alam ko pong nakamali ako. Ibinaba ni Mang Delfin ang kanyang ballpen, pinakrus ang nga kamay, ang boses ay mababa ngunit matatak. Wala ng huling beses. Bumangon si Aling Nelia mula sa duyan. Bubukas sana ang bibig ngunit pinigilan siya ni Mang Delfin. Sinabi ko na, ang lupa sa likod ay pamana, hindi ibebenta. Ilang beses mo nang nilustay ang yaman natin. Ngayon, idadamay mo pa ang buong pamilya. Kinuyom ni Marco ang kanyang nga kamao, namumula ang nga mata. Hindi niyo na po ba ako mahal? Hinampas ni Mang Delfin ang mesa. Kaya nga kita mahal, kaya kailangan kitang pigilan. Hindi ko na kayang palakihin ang isang anak na hindi marunong tumayo sa sariling paa. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa ibenta ang lupa para ipambayad mo sa sugal. Ang nga salitang iyon ay parang nilong ibinuhos kay Marco. Ang bigat nga hangin sa silit ay halos hindi na makahinga. Bigla siyang tumayo. Lumingon kay Aling Nelia. Nay, sabihin ninyo po kay tatay na tulungan ako. Nakikiusap po ako, Nay. Pautal-utal si Aling Nelia. Anak, Nay, alam kong, pero huwag kang sumigaw. Lumapit si Marco at lumuhod. Nagmamakawa po ako? Tay, Nay, mamamatay po ako. Hindi nila ako titigilan. Tulungan niyo po ako. Ngunit tumalikot si Mang Delfin. Tumayo siya. Nagsalita sa pagod na boses. Hindi na kita tutulungan. Pagod na ako sa iyo. Kung saan mo gustong pumunta, pumunta ka. Ituturing ko nang wala akong anak na tulad mo. Sa sandaling iyon, si Marco ay parang naging bato. Buong buhay niya, nasa ilalim siyang proteksyon ng kanyang nga magulang. Sa bawat pakadapa, may tumutulong. Ngunit sa pagkakataong ito na ang tunay na kawalan ng pakasa. Sa kanyang isip, tanging ang nga banta, ang nga tawang mapanguyam, ang imahe nga kahiyan sa social media ang narun, at sa kanyang harapan, ang kanyang ama hindi na isang sandalan, kundi ang huling pader na humaharang sa kanyang kaligtasan. Nakita niya ang isang piraso ng kahoy na nakasandal sa sulok ng kusina. Walang pumipigil, walang humaharang. Dahil sa isang iglap, hindi na siya isang anak. Isa na siyang nilalang na nasukol. Kinuha niya ang kahoy, mabilis na lumakat sa likuran ni Mang Delfin,
at buong lakas na ipinalo. Bumaksak ang katawan ng kanyang ama. Sumigaw ng buong lakas si Aling Nelia sa gulat. Lumingon siya, hawak pa rin ang kahoy, at sinugot ito batay sa likas na ugali. Ang lahat pagkatapos nun ay malabo na sa kanyang alaala. Dugo na kumalat sa sahig, ang humihinang hininga, at ang tunog nga pagong sa balon na marahang tumatampisaw sa tubig. Makalipas ang halos kalahating oras, nang nakatayo siya sa gitna ng bahay na puno ng dugo. Nanginginig, isa lang ang nasa isip niya. Kailangang itago, kailangang linisin, kailangang makpanggap na walang nangyari. Kinalatkat niya ang katawan na kanya nga magulang sa likod bahay. Ginamit ang isang lumang lambat para ibalot sila, nagdakdak nga bato, at dahan-dahang itinulak sa balon. Pagkatapos, ginamit niya ang eskoba para kuskusin ang nga mansa, eng dugo sa sahig, nakpalit eng damit, nilaphan ang basahan, sinunok ang listahan ng utang, at natulog. Kinabukasan, maga siyang gumising para makpakain ang nga pagong, ngumiti kay Aling Pesing, at sinimulan ang malaking dula. Ngunit gaano man kahusay ang kanyang plano, hindi niya inasahan na ang nga pagong sa balon, nga nilalang na walang malay, ang tanging bagay na hindi na nahimik. Ang paglilitis kay Marco ay ginanap isang umaga sa kalagitnaan ng Hunyo. Puno nga tao ang korte, hindi lang nga taga-barangay, kundi patim nga taga-kalapit bayan ay dumayo para masaksihan. Lahat ay gustong makita ang katapusan ng kwentong gumimbal sa kanilang mapayapang lugar. Dinala si Marco sa korte, nakaposas ang nga kamay, nakayuko sa buong panahon, magulo ang buhok, lubok ang piski, maputla. Ang dating ipinamamalaki ni Namang Delfin at Aling Nelia ay nakatayo. Na ngayon sa ng kulungan, ang akusado, tahimik na parang isang anino. Nang basahin ang clerk ng korte ang sakdal, walang gumalaw sa silid. Ang boses ay walang emosyon. Ngunit bawat salita, bawat pangungusap ay parang patalim na humihiwa sa puso, nga naniniwala pa sa ugnayan nga pamilya. Ang buong proseso ng krimen, ang nga testimonya, nga ebidensya, resulta ng autopsiya, lahat ay makakatukma. Hindi itinanggi ni Marco ang paratang, ngunit hindi rin siya humingi ng mas magaan na parusa. Nakatayo lang siya, hindi gumagalaw, na parabang ipinaubayanan niya ang kanyang kapalaran sa hatol ng lipunan. Si Tia Loida, kapatid ni Mang Delfin, ay nakaupo sa pinakaw ng hilera. Sa buong paglilitis, hindi siya umiyak ni isang patak. Ang mukha niya ay sinlamik ng bato, ngunit ang dalawang kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Nang tawagin siya bilang saksi, isang pangungusap lang ang kanyang sinabi. Hindi ko akalay na ang kadugo ay kayang pumatay ang kadugo dahil lang sa hindi nabigyan ang pra. Pagkatapos ay lumingon siya at direktang tumingin kay Marco. Ang mata niya ay walang galit, walang sakit, tanging kawalan at desperasyon na lamang, na parabang nakatingin sa isang taong matagal ng patay. Pagsapit ng pahatol, ang buong korte ay nabalot ng katahimikan. Nakaysa ang hukom na ang ginawa ang akusado ay isang karumal-dumal at malupit na krimen na ginawa laban sa mga taong nagbigay buhay at nakalaga sa kanya. Hindi lang siya nakpakita ng pagsisisi, bakos ay gumawa pa ng isang komplikadong kwento para paktakpan ang kanyang krimen. Ang kasong parisit na may paunang pagpaplano ayon sa Kodigo Penal ay may isang parusa, kamatayan. Nang ianunsyo ang hatol, walang pumalakpak, walang nakmura. Tanging katahimikan, isang nakakikilabot na katahimikan na kumalat na parang isang pagyanik pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Maging si Marco ay hindi nakpakita ng reaksyon, hindi siya humagulgol, hindi nakwala tulad na ibang akusado. Yumuko lang siya at marahang bumuntong hininga, na parabang nakpakawalang isang bagay na mas mabigat pa sa buhay. Pagkatapos ang paglilitis, ang maluwak na bahay kung saan dating nakatira sina Mang Delfin at Aling Nelia ay naiwang abandonado. Walang sinuman ang nangahas na lumapit. Ang balon niya, magapagong ay ipinatabon ng gobyerno. Isang bahagi ay para sa kalusugan. At ang isa pa ay dahil walang residente ang gustong dumaan sa isang lugar kung saan ibinaon ang dalawang kawaawang tao. May nga nagsasabi na tuwing hapon, kapag umihip ang hangin, maririnig pa rin daw ang mahinang tunog ang tubig mula sa ilalim ng lupa. May mga hindi naniniwala, ngunit walang nangahas na tumutol,
dahil ang balong iyon ay naging saksi sa isang nakapangingilabot na krimen, kung saan ang nga biktima ay mga magulang at ang salarin ay sariling anak. Mula nun, tinawa na itong ang balon, ang tadhana. Wala nang nangahas na mag-alaga pa ang pagong at wala nang nangahas na magsabi ang bait nga anak ni Mang Delfin, magalang, matalino, tulad ng dati. Ang naiwan na lamang ay isang aral na ipinapasa-pasa sa maliit na barangay na iyon, na ang maling pagmamahal ay hindi nakapagpapabuti sa isang tao, bakus ay maaring gawin siyang isang demonyo na may mga anak na habang mas binibigyan, mas nawawalan ng pakatao. At na may mga hatol na hindi na kailangang hintayin ang korte dahil ang buong barangay ay nakapagbigay ng kanilang hatol sa kanilang nga puso mula pa nung gabing bumula ang huling hininga mula sa balon ang pagong.